ba? May kakaibang kakayahan o sadyang bibo lang? Alam mo bang pwedeng pagmulan niya ng mga negosyong pangpayaman? Ichichika sa atin yan ang mga negosyanteng nakilala ko ngayong umaga. Prutas at ice combination pala. Iyan ang tinatawag na knickerbocker ng Zamboanga. Lahat nung kinikita namin, binibili din namin ng stocks hanggang sa nagdoble na siya ng nagdoble. Sa halos 2 taon namin, ang laki nang naitulong sa amin ni Knickerbocker. Malinis na 300,000 a month. At your service, yours truly. Laway lang ang puhunan. Akalain yung pwedeng pagkakitaan yan. Magkano na po ang kinikita nyo kada buwan? Malaki. Kasing laki na mata ko. Laway lang ang puhunan. Burger business na gumagala, matinding kita at tuwa ang dala. Nang dahil sa kanilang food truck business, nakabili na raw ang magkasintahan ng sasakyan at nakabiyahe na rin kung saan-saan. Nakakatulong kami na matupad yung mga kanilang pangarap habang nagtatrabaho po sa amin. Susunod sa Pera Paraan. Ano kaya itong version daw ng halo-halo ng Zamboanga? Matitikman na sa Metro Manila? Abangan mamaya. Alamin ang behind the scenes ng viral na si Host Jam. At abangan ang aking pang-famas na acting debut. Oh. Ay, nako mga mamshi, mga papshi. Sa panahon ngayon, kahit nakaupo ka lang, at naghihintay ka ng crew. Nakakawala ng freshness. Ay, napakainit. Makbo, ubos na yung tissue. Kapapahid dito, ang tagal ng crew. Kaya mga mamshi at mga papshi, mahalaga na lagi kayong may dalang pampunas ng pawis. Init. Ay, nako. Buti na lang dala ko itong aking handy abaniko. O, diba? Ayan, winner ang aking abaniko. Samahan pa natin ng malamig na tubig na talaga naman pampawi ng init. Iinumin natin. Pwede mo rin. Ang lamig. Pero ano pa nga ba ang solusyon sa nagbabagang init ngayon? Sagot na yan ni Christina. Refreshments ang hanap. Yak na pasok sa banga ang mga produkto na meron si Christina. Maliban kasi sa milky and cool desserts, talagang fresh fruits ang kanyang hinahain. Knickerbocker is fruits and ice cream. Year 2018, nag-crave lang ako noon. And then, pati yung sister ko, nag-crave kami sa Knickerbocker. Sabi ko, gumawa kami. 2019, sabi ko, gusto ko siyang inegosyo. Kasi nung nag-try kami ni sister, ang sarap niya. Tapos nung nag-start kami noon sa mall. Naging patok nga raw ang dessert kiosk na binuksan ni Christina. Pero wala pa raw itong 1 taon, nagsara na raw sila. Sad to say, nag-close kami due to pandemic. Kasi wala na din pumapasok na tao sa mall, nalungkot. Kumbaga parang andun na tayo sa nakikilala tayo. Umabot sa halos 2 taong nawala sa merkado ang produkto ni Christina. Pero pagpasok ng 2021, ito raw ang taon ng muling pagbangon niya. Siyempre, natakot ako ulit mag-start. Baka kasi hindi kayanin ng ako lang at yung asawa ko. Kasi nung una, siyempre may partnership kami. Sabi ko, tapangan ko, itry natin. I-put up natin ulit si Knickerbocker. Pero this time, hindi na sa mall. Try natin sa public market dito sa Binyan. Sa pagbabalik ni Christina, tinutukan niyang muli ang pagpapakilala sa kanyang negosyo. Mas pinagbuti rin nila ang kanilang produkto. Nung bago kami nag-start, ang ginawa namin noon, pinatikim muna namin yung formula namin. Naghingi na din kami ng idea kung ano yung comment nila, kung meron ba silang any suggestions. Actually, nag-start kami sa 10,000 pesos lang eh. Meron kaming nabiling cart na second hand, nilagyan lang namin ng tarpaulin. Ang fruity dessert ni Christina, muling nag-boom. Good thing lang kasi pag sa public market ka nag-start, andun na yung tao eh. Siyempre, andun na din tayo dun sa pag-post natin sa social media. Sa 1 taon naming pag-operate, nasa 43 na yung nag-franchise sa amin.
And then, bukod pa yung mga mag-open, iwalay pa yung 6 naming branch na sarili namin. Maliban sa pagpapakilala ng produkto, binigyan pansin din ni Christina ang pagpapaikot sa kanyang puhunan. Lahat nung kinikita namin, binibili din namin ng stocks hanggang sa nagdoble na siya ng nagdoble. Na yung nag-start lang kami sa konti, mga ilang box lang, dumadami na siya. Ang galing lang kasi sa sobrang hilig namin sa masasarap na pagkain, dito kami napadpad sa food business din. Up next, marami na raw pagsubok na pinagdaanan si Christina. Kaya naman ang paglago ng kanyang negosyo, higit pa sa achievement ang dala sa kanya. Lumaki kami hindi mayaman. Bata pa lang ako, nagtitinda kami ng ulam. Sa school, nagtitinda ako, ma'am. 17 years old pa lang ako, nag-try akong pumasok sa fast food, ganun. Pero mga mamshi at papshi, ano nga ba itong Knickerbocker na produkto ni Christina? Sa Zamboanga ko siya una natikman kasi tumira kami doon years din kasi doon ako nag-aral ng elementary hanggang college. Yung una namin natikman sa Zamboanga, different fruits yung meron sila doon. Iniba ko dito. Ilagyan ko ng ibang klase ng fruits na magtutugma doon sa lasa ng ice cream. Dagdag trivia mga mamshi at mga papshi, kilala rin ang Knickerbocker bilang local halo-halo ng Zamboanga na karaniwang may lamang pakwan, dragon fruit at papaya. Nagmula pa sa New York, USA ang pangalan ng dessert na ito pero doon, Knickerbocker Glory ang tawag nila. Kakulay daw kasi nito ang Knickerbocker Hotel, isang pink and white na building na sikat sa New York. Unang pinauso raw ito sa Pilipinas ng mga taga-Zamboanga. Siyempre mga mamshi at papshi, total naman ang peg ko ngayon ay no need to go to Zamboanga. Mapasakamay ko lang ang cool and refreshing Knickerbocker. Alamin na natin ang pagsubok ko. Sa loob ng 1 minuto, kailangang makabuo ako ng Knickerbocker fruit cup gamit ang chopstick. At kapag nabuo ko yan in 1 minute, yan atin na ang Knickerbocker fruit cup. Now, dito pa lang, hindi na makano. Ay, ang liliit ng hiwa ng mangga, sinadya. Para lang hindi ako manalo sa challenge. Ang hirap, ha? Ano ba? Hoy! Sakto naman, ang hirap ng gulawan. Ano ba? Ang bilis lang niya kasi talagang gawin eh. Kayo lang yung nagpapastress sa akin eh. Ito na saging, masustansya pa. Yan! Okay na, oh. Ang ganda, oh. This is the new design. Ito may ano to, may pakwan. Ang sarap pag may pakwan! Iba yung lasa niya. Promise, eto na yung mangga. Ay, sarap pala ha. Ito dapat try nyo to. Huwag nyo lang gayahin kung ganyan. Grabe, tabo ng ice cream sa baso. Kasi hindi nga siya masyadong matamis, nakaka-refresh talaga. Lalo na pag ang nakain mo ay yung pakwan na may ice cream. Sa kanyang buhay, marami na raw pagsubok na pinagdaanan si Christina. Kaya naman ang paglago ng kanyang negosyo, higit pa sa achievement ang dala sa kanya. Lumaki kami hindi mayaman. Bata pa lang ako, nagtitinda kami ng ulam. Sa school, nagtitinda ako, ma'am. 17 years old pa lang ako, nag-try akong pumasok sa fast food, ganun. Dati nagtatrabaho ko, ngayon ikaw na yung boss. Ang mga naging karanasan ni Christina, naging daan para mas tumibay pa siya. Dahil din sa tiyaga, malayo-layo na rin daw ang naabot niya. Sa halos 2 taon namin, ang laki nang itulong sa amin ni Knickerbocker. Mga family travel namin na hindi naman nagagawa before. Ang una-una namin na ipundar is yung bodega namin. Lagayan namin ng stocks. Din kami ng bakanting lote na sana sa 2024 makapagpatayo na kami ng malaking stock room. Nakapagpundar na kami ng isang van para sa pag mag-open ng franchise and then yung sarili naming sasakyan. Minsan mang nagsara, nang bumalik mas doble naman ang kanyang naging kita. Malinis na 300,000 a month. Ang laging pag-aalok ng bago, ito raw ang isa pang naging susi ni Christina para mas maging patok sila. Kaya tuwing panahon ng tag-init, gumagawa rin sila ng version nila ng mais con yelo at halo-halo. Pero kung all year round na refreshing dessert ang hanap, present ang original Knickerbocker nila.
may nagsara, may panibagong magbubukas. Hindi man tumama ang timing ng una mong sinimulan, dapat walang sukuan. Tandaan, hindi mananalo sa pagninegosyo ang mga laging sumusuko. Up next, ang simpleng kainan na ito pwede palang mag-transform. Saan ba ang sunod yung party, Mamshis at Papshis? Pwede kayong puntahan ng burger na ito. Abangan, mamaya. O baka nakapanood na kayo ng isa sa viral videos ni Host Jam. Tulad itong palaro niya sa isang kasal na may aktingan. Hindi ka na naman ni Ana! Shut up! Malabas ka na! Umalis ka na sa buhay ko dahil di na kailangan! Mahal kita! O mga mamshi at papshi, mahuhulaan niyo na kaya kung nasaan ako? Pero bago ang location reveal, challenge na naman tayo again and again. So ngayon po ay susubukan ng galing ko. Wow, talagang galing ha, sa pag-prepare ng burger. Kailangan ko rin makagawa ng 3 burgers sa loob ng 1 minuto. Pero bago yan, syempre, ipakikita muna sa atin ng staff nila kung paano ito gawin. Ako ginaganon. Okay, timer starts now. Okay, unahin natin tong... Nalimutan ko na agad na ilalagay. Yan. Tapos burger. Tapos kamatis. Ay, hindi pala. Ito muna. Cheese. Tapos kamatis. Tapos ito. Dapat isa-isa lang kasi malulugi, di ba? Tapos ito na po ang classic na sauce. Kung saan pumupunta. Ayan. Ganon. Ang ano dito dapat palabas. Yeah. Balagang palabas daw eh. Yeah, ayan na. Isa na. Isa-isa. Tapos na, at least nakaisa ako. Back to our location reveal. Nahulaan niyo na ba kung nasaan ako, mga mamshi at papshi? This is not your usual restaurant. Ito na ang aking latest discovery. Ang kainan ito sa Los Baños, Laguna, hindi typical na restaurant, kundi isang truck. Truck na for the gala para magbenta ng burger sa mga persons. Nag-start po yung concept ng business namin nung October 2020 po. Nagluto lang po kami noon, tapos nagustuhan po ng family namin. Then the other day po, nag-start na agad kami magbenta sa garahe nila Kenneth. Kala namin pang kaibigan, pamilya lang ang susuporta sa amin. Hanggang sa dumating yung point na kumalat na siya sa subdivision and kumalat na siya sa buong Kalamba. Nung nag-start kami na magtinda po ng burger, yun na po yung last money namin dahil lahat po ng puhunan nasa ibang negosyo po namin. And yung time na yun po ay mahina dahil sa pandemic. Dahil 2,000 pesos na lang daw ang last money nilang pangpuhunan, imbes na magpagawa pa ng ihawan, gumamit ang magkasintahang DJ at Kenneth ng lumang mugs ng sasakyan o yung pinagkakabitan ng gulong. Nilagyan daw nila ito ng wire sa ibabaw para maging ihawan. Nung nag-start po kami ng negosyo, kaming dalawa lang po talaga ni Kenneth. Siya po yung tiga-ihaw, tiga-deliver, ako po yung tiga-pack. Ang naging panlaban daw nila ang kanilang pangmalakas ang quarter pounder burger na ibinebenta nila mula 109 pesos hanggang 129 pesos. Bukod sa burger, meron din silang chicken wings na pumatok din sa halagang 149 hanggang 189 pesos. Nang pumatok ang burger business, inilipat daw nila ang kanilang negosyo sa isang food park na usong-uso noon. Namuhunan daw sila ng 100,000 pesos para sa pagpapagawa ng trailer. At akalain nyo, nabawi nila ito sa loob lang ng 3 buwan. Pero hindi pa raw sila nakontento rito. Sa isipan po namin maggawa ng food truck para po makapunta sa private parties, private events, mga bazaars. Dito nagsimula ang pagpapagawa nila ng food truck sa halagang 1.5 million pesos. Sa ngayon daw ay umaabot ang kita nila ng 43,000 pesos kada araw kapag may mga event. Nagsa-start po kami sa minimum na 15,000. Pwede nyo na po ma-rentong buong food truck, exclusive sa inyong events or parties po. Kapag wala po aming events, ang mga pinupuntahan po namin ay yung mga kalapit namin bayan dito lang din sa Calamba, Laguna.
Sa kabuuan, halos 300,000 pesos daw ang kita nila kada buwan. Pero bago pa man kumita ng truck-truck ang kanilang food truck, nagsimula raw ang lahat sa kanilang love story. High school pa lang daw parang meant to be na sina DJ at Kenneth dahil ang dalawa kahit nag-aaral, Pamain Rose, craft top siya. parakit pang more na ang laman ng isip. Nag-start po yung online selling namin bago po kami mag-college ni Kenneth. 2015 po noon, hanggang nito pong 2020, humina po siya dahil sa pandemic. Sa hirap at ginhawa, 100% daw ang pagsuporta nila sa isa't isa, lalo na ito si DJ, kahit pa may iniindang karamdaman. Meron po akong disability, meron po akong scoliosis, 32 degrees po noong 2019. Bali, nahihirapan po ako na pag matagal pong nakatayo, nalayo po talaga. Pagka nagawa kami ng patis, hindi po maiwasan na hindi sumakit yung likod ko. Pero simula po nung nagnegosyo kami, si Kenneth na po yung tumutulong sa akin. Siya na po yung nagbubuhat, tsaka lahat ng mga mahirap kong gawain siya na. Kaya mga ma'am siya, top sheet, tuturuan naman tayo ngayon ni DJ kung paano gawin ang isa sa pinipilahan dito sa food truck nila. Ito yung version nila ng Korean corn dog. So ito po yung ating half hotdog and half mozza. Lalagyan po natin siya ng butter. Itong butter na to meron po itong cornmeal. Kaya po din siya tinawag na Korean corn dog. I-spread lang po natin siya. Wag po masyadong madami. Wag din po sobrang konti. Okay. Ilang minuto yan bago maluto? 3 minutes po. 3 minutes. Tapos pwede pong breadcrumbs lang. Pwede rin po lagyan ng potato. Okay. Ang daming laman. Ganyan. Yes po. Ganito po kakapal yung aming potato. Kaya po binabalik-balikan. So pagka nagawa na yung breadcrumbs, lalagay na dito sa... Oh, wow. Hintayin lang daw ito maging golden brown at pwede nang iserve. At mainit ah. Ang sarap kasi yung mustard, tsaka ano to, parang ketchup. Naghalo, masarap siya. Alam mo, magugustuhan talaga ng mga bata ito. Ang ipinagmamalaki nilang bestseller na Quarter Pounder Burger, ano naman kaya ang lasa? Lasang-lasa yung pagka-charcoal grilled niya. Masarap ng sauce. It's very cheesy, ang sarap. Tapos the fact that it's made from a truck, it doesn't feel like it's made from a truck. Bukod sa sarap ng kanilang produkto, naging usap-usapan din daw sa social media ang kakaibang itsura ng kanilang pwesto. Bali, marami pong natutuwa sa setup po namin. Nakikita nila kami sa iba't ibang lugar at saka natitikman nila yung masarap na burger sa murang halaga. Yung quality po ng burger hindi po nagbago. Simula po nung nagsimula kami sa garahe. Kaya po binabalik-balikan po talaga nila. Nang dahil sa kanilang food truck business, nakabili na raw ang magkasintahan ng sasakyan at nakabiyahe na rin kung saan-saan. Pero ang ipinagmamalaki raw talaga nila ay ang ilan sa mga working students na staff nila na malapit nang gumraduate sa kolehiyo. Masaya po sa pakiramdam na makatulong po kami sa mga aming staff. Yung sa pakiramdam na para kaming may anak na napagpaaral namin. Nakakatulong kami na matupad yung mga kanilang pangarap habang nagtatrabaho po sa amin. Para sa mga nangangarap magtayo ng sarili nilang negosyo, may payo sina DJ at Kenneth. Sa mga gustong magnegosyo, wag po kayo matakot sumubok ng sumubok. Wala naman nakukuha ng mabilisan. Lahat talaga kailangan ng tiyagaan. Basta gusto mo yung ginagawa mo, maging masaya ka lang sa ginagawa mo. Dahil pag gusto natin yung ginagawa natin, hindi natin mararamdaman yung pagod, tsaka yung hirap. At tsaka habang may isang sumusuporta, magpatuloy tayo. Sa pagnenegosyo, may mga panahong mahirap mahuli ang kiliti ng tao. Ang kailangan, makuha mo ang atensyon ng mga customer at mapawaw sila sa inyong produkto. Pero kapag nakuha mo na ang mga ito, kahit saan pamapadpad ang iyong pwesto, tiyak ang blessings susunod din sa iyo. Up next, alamin ang behind the scenes ng viral na si Host Jam. At abangan ang aking pangfamas na acting debut. Naranasan niyo na bang sabihan ng, Ang lakas naman ng boses mo. Bida-bida ka na naman. Ay, hindi naman ito. o di kaya'y ikaw ang laging life of the party sa reunion o handaan? Nako, dead man na sa mga negatron. Kung oo ang sagot ninyo, alam niyo ba na pwede niyong pagkakitaan ang talento sa pagkuda? Paano? Nako, eto, may papakilala ako sa inyo.
O baka nakapanood na kayo ng isa sa viral videos ni Host Jam. Hindi ako kumantala sa game, kinukuha ko. Tulad itong palaro niya sa isang kasal na may aktingan. Hindi ka na naman ni Ana! Shut up! Malabak ka na! Umalis ka na sa buhay ko dahil hindi na kailangan! Mahal kita! Oops, teka. Sali ako sa aktingan. For today's video, kailangan ko raw gawin ang isang acting exercise. Bibigyan nila ako ng isang linya at kailangan ko daw i-acting ito o i-deliver na iba't iba ang emosyon. Ang linya... Sporty! Teka nga, mag-i-internalize muna ako. Sad. Let's fold in. Scared. Let's fold in. Nananakot. Let's vote in. Happy. Let's vote in! Let's vote in! Let's vote in! Teka nga, naku, napasaya ko na naman kayo. No? I'm sure, kita niyo naman, hirap kumita ng pera, di ba? Balikan na natin si Host Jam. Madalas siyang nakikita sa mga kasal. Kung titignan, mukhang mag-isa lang si Host Jam na tumatao sa mga event. Congratulations! Congratulations! Pero ang totoo niyan, may isang team siyang kasama at legally registered ang grupo nila na Host Jam Events Hosting Service. Nariyan ang spinner na in charge para sakto ang music and sound effects. Laging eksakto. Program assistant to make sure na organized at hassle-free ang event. Videographer para kumuha ng pang-online content ng kanilang team. At assistant host. Magkano na po ang kinikita nyo kada buwan? Malaki. Kasing laki na mata ko. Laway lang ang puhunan. Para malaman kung paano ba ang galawan nila, minabuting sumama ng aming team sa isang event nila. At naabutan nga namin itong si Host Jam. Hi, Host Jam! Ay, hello po! Pwede ka po bang tanungin? Sure, any question. May ritual ka po bang ginagawa tuwing nag-host ng event? Ritual every event. Ang una po natin ginagawa pagdating sa venue ay ang mag-makeup. Samahan niyo po kami sa ating pag-makeup at pag-re-retouch. Tip po para mawala ang stage fright. Preparation is the key. Siyempre mahalaga ang preparasyon. Kaya mahalaga na meron tayong pag-ensayo at meron tayong paghahanda. Next question. Saan niyo po binibili yung mga OOTD nyo? Yung mga OOTD natin ay nabibili natin una sa Divisoria. Meron din palang mga mura at magaganda sa online stores. So, ilang taon ka na po ba? 18 years sana all. 31 years old po, di ba? And sa hosting tayo ay around 20 years na dahil nag-start tayo ng around 12 years old, ganon. Retouch time! Habang nagre-retouch, ano pong advice ang mabibigay mo sa younger self mo? Advice. Wala naman, kasi perfect ako. Sana all perfect. This is the day of festivities and fun. Carlo and Charity. We do hosting of weddings, birthday, corporate, and other events. Tinitreat natin yung mga events natin na parang huling event na natin. Dapat nanalo! At dahil dyan, kumbaga parang in my last dying breath, I will give all my best for this event. Nagturo si Jam sa kolehiyo for 3 years at dati, racket lang niya ang pag-host. Nung nagsisimula po ako, mag-isa lang po talaga ako. As in, dala-dala ko yung props. Pagdating ko sa venue, may time na walang magpe-play ng kanta. Hawak ko yung phone pa. Ako din yung nagpe-play ng mga kanta. Pagkatapos nun, ako din yung sumasagot ng inquiries pagka-uwi. And then ako din yung nagpo-post. As in, ako talaga lahat. Parang kawawang bata na pawis-pawis. Ang layo ng venue. Pero nung napapansin niyang dumarami na raw ang kanyang mga kliyente, minabuti na niyang bumuo ng team. Napansin natin na parang kailangan natin ng tulong. We cannot do this alone. Hanggang dumami na po talaga yung members ng team into around 20 persons. Okay, game tayo, ma'am!
Double. Ako yung isa sa pioneer ng Host Jam Team. Dito sa Host Jam Team, nakakapag-travel ako ng free at saka nakakausap ako ng mga artista, ganyan, vloggers. Ang ilan sa team members nila, dream come true raw ang mapasama rito. I remember back in college, nag-post po sila na hiring po sila. Comment po ako, sana after college, hiring pa din kayo. And lo and behold, nandito po kasama po ni Host Jam, nagpapasaya at kabahagi ng maraming selebrasyon ng maraming tao. Malaki rin na nag-iepekto ng pandemya sa team ni na Host Jam. Yan nga yung time na pandemya. Parang pwede naman akong magpahinga nun, di ba? Pero syempre, dahil yung mga ka-team ko, pamilyado, meron silang pinapakain, I need to keep on thinking, kahit na walang event, paano ko sila mapapasweldo? So, yun yung naging kuhaan ko ng lakas during that time. Isa sa mga pinost nila ang video kung saan may isang groomsman ang sumabay sa kakulitan ni Host Jam. Ano daw, sir? Di kasi narinig na guest natin. Hindi ako sumasali sa game para sa ngayon ko. First time namin nagkaroon ng video na one day pa lang, 1 million na. And at the moment, meron na po yung 30 million views. Pero itong si Host Jam, may wish ko lang, totoo ba? Isplok mo na yan! Sa kabila po ng ilan sa mga humble achievements natin, ang atin pong hiling ay maging pamilyado. Pamilyado? Gusto mo yung hiling mo, girl? Dati kasi talaga puro career ang binibigay nating oras. At the moment, we're giving time to meet new people. Sa ngayon, may headquarters na ang Host Jam team sa Silang Cavite. May mga naipundar na rin silang sasakyan at iba pang kagamitan para sa events. May upcoming events na rin sila sa mga sikat na personalidad at maging sa ibang bansa. Pero hindi natin nakuha yun ng isang bagsakan lang. We have been hosting for a long period of time. Sabi nga, we need 10,000 hours of practice for us to be master of our chosen craft. So, sana kapag nagsimula tayo ay ipagpatuloy natin. Sabi nga, hindi pagtatagumpay ang susi sa kasiyahan, kundi kasiyahan ang susi sa pagtatagumpay. Kaya kung masaya ka sa ginagawa mo ay magtatagumpay ka. Lagi tandaan, pera lang yan. Kayang-kayang gawa ng paraan. Hanggang sa susunod na Sabado, 10:45 ng umaga dito sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.